Hello everyone! Magluto na naman tayo. Ang lulutuin ko po ay paksiw prito. Ito po inugasan ko po yung gulay nga mustasa. Ihalo ko po to sa paksiw. Masarap po kasi to. Ito ang paborito kong gulay. Ito po kasi ang kaugalian ko po. Kung magpapaksiw po ako, lalagyan ko po ng gulay. Kahit ano na lang po na gulay kung anong mabibili ko sa labas. Pasensya na po kayo nga medyo bolol po ako at namamaos po kasi yung boses ko ngayon. Naambunan po kasi ako kahapon. Kaya biglaan lang po ang ulan, di ko nakadala ng payong. At matagal din ako nakatulog kagabi kasi namamalansa pa po ako ng mga uniform ng mga bata. Hahaluan ko din po pala ng talong. Masarap po to ihalo sa paksiw. Mas masarap din po kung may ampalaya, kaya lang po hindi po ako nakabili. Nagmadali po kasi ako kanina kasi gumabi na. Kaya nalimutan ko po yung ampalaya. Ito pala yung mga ricado. Kaya lang kulang ng sibuyas, nalimutan ko din po. Pero pwede na po to. Ang importante po may luya. Yung luya po kasi yung nagpapatanggal ng lansa sa isda. At hinugasan ko na din po yung isda nga nabili ko. 1 kilo lang po to. Iprito ko po yung kalahati. Ang kalahati po paksiw ko po. Masarap po kasi sa paksiw yung may sabaw-sabaw nga konti. Hinugasan ko pong mabuti yung isda bago ko po ibabad sa asin. At nahiwa ko na din yung gulay nga mustasa at talong. Masarap po kasi ang lasa sa mustasa, medyo mapait-pait. Pero ito yung paborito ko nga gulay. Ayun po, binabad ko na po sa asin yung isda para malasa po. At hiniwalay ko na din po yung pampaksiw at pangprito po yung bandang ulo. Hinahalo ko na din po yung gulay, ihalo ko na po dito sa may mga ricado nga paksiw. Pinapaibabaw ko po yung mga gulay, talong at saka mustasa. Pagsamahin ko na din po sila para sabay na pong maluto at lalagyan ko po ng asin. Konting asin lang po kasi may asin akong nilagay kanina. At syempre kung magpapaksiw ka, hindi mawala yung suka. Yung suka po namin may timpla na po, yung mga sili nga dinurog. Para medyo maanghang-anghang na po. Masarap kasi sa paksiw yung may konting anghang. Nahalo ko na po silang lahat. Lalagyan ko ng konting tubig. Ayun, sinalang ko na dito sa rice cooker. Kaya mamaya pa po kami makabili ng gas. Kaya dito na lang po ako nagluluto. Takpan ko po uli para maluto siya. Ayun, luto na po siya. Malambot na yung talong. Pwede na po siyang hanguin. Kaya lang medyo nagugutom po ako. Kaya mauna na siguro akong kakain kaysa kanila. Kasi sila kasi prito pang hinihintay nila. Natatakam po ako sa paksiw, lalo na po pag may mustasa at talong. Yan talaga ang paborito kong gulay. Nagsasandok na po ako kasi nagugutom na ako. Naamoy ko lang po yung paksiw, parang bigla akong nagugutom. Ang sarap na kumain. Kaya mauna na lang po ako sa kanila. Kakain muna ako bago ako magpiprito. Ayun, sinimot ko talaga yung mustasa. Kahit isang hiwa lang po ng isda sa akin. Basta lang po may gulay. Kontento na po ako at may kanin. Ako, ang daming kanin. Mapakain na naman po ako ng marami nito. Ang sarap kasi ng ulam. Ang sarap pa ng pagkaluto sa kanin. Ayun guys, magkamay na lang po ako. Kasi nagugutom na po ako. Kanina pa ako nagugutom. Thank you Lord sa pagkain. At mayroon din akong pipino nga may sausawan, sili at suka. Sarap talaga. Sarap ng magkamay. Naku, maparami ang kain ko nito. Ang sarap ng talong. Ang sarap talaga. Ito talaga yung paborito kong ulam. Dati pa po, nang maliit pa po ako. Yung nanay ko po kasi mahilig siya magpaksiw. Ito talaga ang madalas naming ulam. Minsan paksiw, minsan din sardinas nga ginugulayan.
Yun talaga ang madalas lulutuin ng nanay ko. Nasanay po kasi ako, kahit ganito lang ang ulam, sapat na po. Naku, itong ulam na to, hindi ko maipagpapalit sa litson. Kung masanay ka talaga sa ganitong ulam, parang sarap na sarap ka na. Parang hindi ka na po maghanap ng iba pang ulam. Kasi nagmula nung bata pa po ako, panay gulay talaga ang lulutuin ng nanay ko. Bihira lang din po kami magbababoy. Kasi maliban sa mahal po, makolesterol daw po sabi ng nanay ko. At least itong isda hindi masyado makolesterol kung ipiprito mo. Yung nanay ko po mahilig talaga din po sa gulay. Kaya hanggang ngayon po puri usog lang, malakas pa yung nanay ko. Kahit senior na po siya, nag-alaga po siya ng apo. 2 apo na po inalagaan niya, ngayon binata na po. Kahit hindi nyo po itatanong guys, gusto ko pong ikwento po sa inyo. Siyam po kasi kami magkakapatid. Tapos yung tatay ko wala pong trabaho. Magsasaka lang po yung tatay ko. Tapos mag-aararo. Yun lang pong kinabubuhay po namin nung maliit pa po kami. Kaya ang madalas talaga lutuin ng nanay ko, gulay talaga yung laging inuulam po namin. Ayun guys, sa sobrang sarap, hindi ko na po namalaya. Naubos ko na pala yung maraming kanin. Pati isda po at gulay. Naubos ko na din po. Busog na po ako. Nagpapainit na po ako ng mantika para makaprito na po ako. Sinimulan ko na po hinulog yung mga isda. Ayun guys, sinimulan ko na po magprito. Binabaliktad-baliktad ko na po. Gusto ko pong ikwento sa inyo guys nung maliit pa po ako. Kasi yung bahay po namin malapit po sa ilog. Kaya tuwing wala kaming ulam, dumiretso po ako sa ilog. Nangunguha po ako ng isda. Pag uwi ko po sa bahay, tuwang-tuwa yung nanay ko. Ang dami kong nakuha na isda. Kaya yun yung inuulam namin. At kung magsawa po kami sa isda, mangunguha lang po kami ng kabibi. Marami po kasi sa ilog ng ganon. Ayun, nagpaprito din pala yung anak ko ng hotdog. Pinagbigyan ko na lang guys kasi minsan lang naman siya nag-hotdog. At saka medyo nadurog yung isda sa pagkaprito ko. Nabaliktad ko kasi siyang hindi pa luto. Ayun guys, malapit na po siyang maluto. 2 na lang po. Pasensya na din po kayo sa kawali ng maitim. Ganito lang talaga yung kawali namin, ayaw matanggal yung itim. Ayun guys, luto na po sila. Yung hotdog at saka yung isda. Ayun, nagpasandok na sa akin yung anak ko. May paksiw pa ako, ang bango-bango.